Isang maulang hapon mga karangkada. Live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Unahin natin yung nakikita nyo sa inyong mga screens ngayon sa left side. Nako, halos hindi talaga gumagalaw ngayon yung mga sasakyan sa southbound lane ng EDSA. Ito yung galing ng Kamanava, galing ng Balintawak, papunta ng North Avenue at Quezon Avenue. So ngayon nga, yung mga motorista na manggagaling ng Caloocan at papunta ng Quezon City, nako, magbaon kayo ng mahabang pasensya dahil nga nagkaroon na ng build-up doon sa tapat ng isang palengke at mall doon. And at the same time, madulas din ang kalsada, kaya nag-iingat itong mga sakyan. Doon sa may bandang bahagi ng kanan ng inyong mga screens, hindi natin halos makita. Pero sa nakita natin, moderate yung galaw ng mga sakyan. Yan yung galing ng North Avenue, papunta yan ng NLEX entrance, pati na rin ng Kamanava area. Samantala, lipat naman tayo sa may Katipunan. No? Ang nakikita nyo ngayon, mabilis na ang daloy ng trapiko ngayon sa right side ng inyong mga screens. Ito yung galing ng Libis, galing ng C5, galing ng Aurora Boulevard. Papunta ito dyan sa may Diliman area, papunta ng Tandang Sora at Commonwealth Avenue. Naiipon lang yung mga sakyan dahil mayroong stoplight dyan sa pagitan ng Miriam at ng Ateneo. Samantala na sa left side ng inyong mga screens, maluwag naman ang daloy na trapiko, naiipon lang dun sa may bandang CP Garcia. Pero yan naman yung mula ng Tandang Sora, galing ng UP at papunta ng Libis at White Plains area. July 17, 2025, Huwebes, signal number 1 sa ilang lugar dahil sa bagyong Krising. Mamaya magbibigay tayo ng live update mula Pag-asa at malalaman din natin kung may pasok ba ang eskwela bukas. Antabayanan niyo ang mga importanteng impormasyon na dapat niyong malaman. Kasama niyo pa rin kami sa Kwento ng Bayan at Lakas ng Masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Signal number 1 itinaas na sa 14 na lugar sa Luzon. Bunsod ng bagyong Krising. Baha at pagguho ng lupa naranasan sa ilang probinsya. 2 patay sa pananaksak sa isang computer shop. Ang dahilan, agawan sa upuan. Humaharurot na rider, sumalpok sa railing ng kalsada. 20% na buwi sa time deposit at peso bonds, sinimulan ng ipataw ng mga bangko simula pa nitong Hulyo. Ilang nag-iipon, umalma. Binaha ang ilang lugar sa bansa kasunod ng pinaigting ng habagat bunsod ng bagyong Krising. Sinuspindi naman ang klase sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa baha. May report si Angela Babad. Sa Kulasi, Antique, gabi pa lang ay binaha na ang ilang lugar doon dahil sa habagat na pinalakas ng bagyong Krising. Sa video, kita na inabot na ng baha ang Bitadton Elementary School. Maging ang ilang mga kalsada, baha na rin. Katunayan, nahirapan pa sa pagtawid ang ilang sasakyan at may isang van pa ang stranded sa highway sa lakas ng agos ng tubig. Sa video naman ni Jose Villaruel, ipinakita niya na nalubog na sa baha ang kanyang motorsiklo. Sa kabila ng sitwasyon, ay nakapagbiro pa siya na may swimming pool na siya sa kwarto dahil pinasok ng tubig. Habang si Jonard Kalimutan naman, ipinakita ang bahang kalsada at ang dumadaan na padyak sa kayang isang pasahero. Samantala, sa post ni Mila Ikong, kita na pinasok na ng tubig ang isang mall sa Cebu. Naunang naglabas ng babala ang Office of the Civil Defense sa posibilidad ng baha at landslides nang dahil na rin sa bagyong Krising. Ilang eskwelahan na ang nagsuspinde ng klase dahil sa baha at mga biglaang pagkawala ng kuryente. Itinaas na rin ang storm signal number sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa baha. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita.
Naglabas ng babala ang Pag-asa para sa mga nakatira malapit sa coastal areas sa Cagayan at Isabela dahil sa banta ng storm surge. Ayon sa storm surge warning na mula sa Pag-asa, may posibilidad na tumaas ng hanggang 2 metro ang alon sa dagat kasunod ito ng nararanasang paghagupit ng bagyong Krising. Nakataas na ang storm signal sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Meron ng naunang storm surge warning sa Dinapigue, Dibilacan, Makunakon at Palanan sa Isabela. Binaha ang ilang lugar sa lungsod ng Cebu. Bunsod ng masamang panahon dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Krising. May umaarangkadang balita sa FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Walang tigil na ulan nang nagpabaha sa ilang lugar sa Metro Cebu. Sa barangay Mabolo at Pardo sa Cebu City, abot hanggang bewang ang baha. Ang ilang residente, kinailangan ng i-rescue matapos matrap sa baha. Sa downtown area naman, stranded ang mga pasaherong pauwi na sana dahil sa hanggang tuhod na baha. May mga mall din na pinasok na ng tubig. Ang mga empleyado tulong-tulong sa pagsalba ng mga paninda. Sa Mandaue City, lubog din sa baha ang mga sasakyan. May mga isda pang namataan. Habang sa Talisay City, gumuho ang lupa sa barangay Lagtang dahilan para ma-stranded ang ilang mga motorista. Ngayong araw, kansilado ang mga pasok sa paaralan sa Cebu dahil pa rin sa masamang panahon. Sa taya ng Pag-asa, patuloy na magiging maulan ngayong weekend sa Cebu dahil pa rin sa habagat. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Patay sa pananaksak ang dalawang naglalaro sa isang computer shop sa Davao del Norte dahil daw yan sa agawan sa upuan. Yan ang umarangkadang balita ni Hernel Tokmo. Sir, may kutsina sir. Dalawa yan, sinaksak niya sir. Natataranta pa ang lalaking yan nang dumating ang mga otoridad sa isang computer shop sa Santo Tomas, Davao del Norte Lunes ng madaling araw. Sa hagdan makikita ang isang lalaking naghuhubad. Siya ang sinasabing nanaksak ng dalawang biktima sa loob ng computer shop. Pagpasok sa loob, tumambad sa mga pulis ang duguan at wala ng buhay na si Nino Ramayla, 22 anyos. Dead on arrival naman sa ospital ang 11 anyos na lalaki na si Alexander. Pinagsasaksak sila ng suspect gamit ang screwdriver at pinalo ng fire extinguisher dahil lang sa isang upuan. Pero nang tanungin ang suspect, tila nagka-amnesia ang suspect dahil wala raw siyang matandaan sa mga nangyari. Isa sa ilalim ang suspect sa drug test. Maharap din siya sa reklamong homicide at murder. Hernel Tokmo, umaarangkada sa pagbabalita. Sa pulso sa CCTV, ang pagsalpok ng motorsiklo sa bakal na railing sa Cebu City. Mabilis ang takbo ng motor hanggang sa sumalpok sa railing sa gilid ng kalsada. Tuminapon ang rider at ang babaeng angkas niya. Nakabangon ang babae at humingi ng saklolo. Sugatan naman ang rider matapos tumama sa yero ang kanyang tiyan. Lasing daw ang lalaki na inoobserbahan sa ospital. Sa Baguio City naman, nakunan din ng CCTV ang pagbangga ng isang pickup sa isang jeep sa intersection. Nagtamo ng galos ang driver ng pickup, nadaan naman yan sa areglo. Samantala, isinusulong ni Senator Panfilo Ping Lacson ang panukalang Parents Welfare Act of 2025 na mag-oobliga sa mga anak na suportahan ang mga magulang na naging abusado, pabaya, umabandona sa kanila. Pero may mga question, paano raw kung ang magulang ang naging abusado, pabaya o umabandona sa sarili nilang anak? Narito ang report. That insignia with a star. Layunin ng panukalang Parents Welfare Act of 2025 na hikayatin ang responsableng suporta para sa mga matatandang magulang, may sakit o may permanenteng kapansanan. Gayunman, sinabi ni Senator Ping Lacson na malinaw sa Section 16 ng panukala na maaring ibasura o bawasan ng korte ang obligasyon sa suporta kung mapapatunayang inabuso, pinabayaan o inabandona ng magulang ang kanilang anak. Nilinaw din ni Lacson na ang panukala ay hindi para
para ipasa ang responsibilidad ng gobyerno sa pamilya. Sa katunayan aniya, isinusulong din ng batas ang pagtatayo ng mga old age homes o tahanan para sa mga matatanda sa bawat lalawigan at highly urbanized cities na may kapasidad na tumanggap ng hindi bababa sa 50 matatandang magulang. Ayon kay Lacson, ang pag-aalaga sa mga nakakatanda ay responsibilidad ng buong lipunan, hindi lang ng pamilya, at hindi rin dapat ibuntun lahat sa gobyerno. Nilinaw din ni Lacson na sa ilalim ng panukala, hindi magpapataw ng obligasyon sa mga anak na walang kakayahang pinansyal para suportahan ang kanilang mga magulang. Paalala pa ng senador, hindi tungkol sa bulag na obligasyon ang panukala. Layunin nitong itaguyod ang patas at makataong suporta, may katarungan, dignidad at malasakit sa puso ng batas. Naghain ng panukalang batas kamakailan si Senator Panfilo Lacson na layong tiyaking hindi aabandonahin ng mga anak ang kanilang mga magulang na may edad, may sakit o walang kakayahan sa buhay. Pero may mga nagsasabi rin na hindi dapat obligahin ang anak, sa halip ay dapat paghandaan ng bawat isa ang pagtanda para hindi maging pasanin ng ating mga anak sa hinaharap. Kung ikaw ang tatanungin, kaarangkada, anong iyong masasabi sa panukalang ito? Ay, parang ayoko niya. Kasi yung magulang, obligasyon nila pag-aralin yung mga anak. Pero yung mga anak naman, hindi na nila yung obligasyon na mag-ano sa magulang. Pabor ako Kasi maraming mga magulang na inaabandona ng mga anak. Po, responsibilidad po ng magulang na magpalaki po ng mga anak. Pero that doesn't mean po na it goes the same way po. Nasa anak na yun, kung tutulungan niya yung mga magulang. Pero obligasyon ng mga magulang na palakihin, paralin ng mga bata. At para nga pag-usapan ang issue na ito, makakasama natin live via Zoom si Dr. Mary Jean Loreche, Chairman ng National Commission of Senior Citizens. Magandang gabi po, Dr. Loreche. Welcome po sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Nina Corpus. Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. Yes, Dr. Loreche, una-una, narinig niyo naman po siguro itong panukalang batas ni Senator Panfilo Lacson. Ano po yung take niyo po tungkol dito? Kami po sa National Commission of Senior Citizens ay natutuwa at nagagalak naman po at nagpapasalamat kay Senator Ping Lacson. Siguro, kailangan lang natin na medyo usisain ng mabuti kasi marami na rin namang nagbago para sa ating mga pamilya sa panahon na ito. Okay, sa tingin nyo ba ay kailangan natin ng ganitong klase ng panukala at naniniwala ba kayo na sapat na itong mga kasalukuyang batas para bigyang proteksyon ang ating mga matatanda? Siguro ang dapat natin tingnan ay yung laman ng batas at saka the intention is very good because it is now trying to have our children, the young generation, take care of their older persons. Subalit, sabi ko nga po, mahalaga sigurong pag-aralan muna nating mabuti sa kadahilanan na there will be, it can be a boon or a bane, di ba? Parang a blessing and a curse also. Dahil pag nag-criminalize tayo at parang we are forcing the young people to take care of their older adults and wala naman silang capacity to do that, then it might be a problem, no? And what if yung family environment na yan to start with ay talagang inaabuso din yung ating nakakatanda. So, these are issues that needs to be studied very well. But yes, we are grateful and thankful to the good senator for coming up with a bill like that. But we really have to look into it, to make sure lang na tama yung ating mga dapat gawin kasi meron naman tayong mga recommendations paano i-improve yung batas na yan. And Dr. Loreche, alam mo, mainit na diskusyon to sa social media. Actually, kahit before pa magkaroon ng panukalang batas na ganito, dati marami na nagsasabi, Dr. Loreche, na sinasabi, teka, wag dapat obligahin yung mga anak na, kumbaga, hindi porket pinag-aral mo, obligado sila na alagaan ka pag sa iyong pagtanda. Ano po ang take nyo sa ganung klaseng pag-iisip ngayon ng mga bagong henerasyon?
Siguro, alam naman natin na kahit na yung dati pa natin, our Philippine Constitution actually provides for na kailangan ang mag-aalaga sa mga nakatatanda ay mga kamag-anak or kapamilya nila. Pero again, we have to examine it dahil sa kadahilanan na a lot of things have changed. Una sa lahat, yung economic capacity ng family. Pangalawa, yung tinatawag nating sandwich generation, dahil yung ating mga kabataan ngayon ay may mga sariling pamilya and then kailangan pang alagaan nila yung kabila, no, yung mga nakatatanda. Pangatlo ay yung economic capacity. So mahalaga siguro, we might be able to do other modalities by which kailangan encourage ang ating mga kabataan na alagaan ng mga nakatatanda. And this is where our economic support siguro will have to come into place. Tsaka ano po ba ang definition ng pangangalaga? Kasi depende rin yan eh. What if tama po kayo, yung anak ay walang kakayahan na gastusan pa yung kanya magulang? Kasi let's say kunyari, meron siyang mga anak, hindi na nga niya mapakain yung mga anak niya. Paano pa yung ibang tao? Ano po yung covered dito? Kailangan very specific at saka specific din dun sa sitwasyon ng tao. Tingnan rin yung sweldo niya, magkano ba yung kita niya. Hindi ba ganun rin naman yung kunyari may mag-asawa na sa kasamaang palad, naghihiwalay, tine-check yung kapasidad nung isa kung magkano yung kaya niyang ibigay doon sa kanyang asawa or at anak. Hindi po ba? Totoo po yan. So, yan nga po ang sinasabi natin sa komisyon na kailangang tingnan natin, busisihin natin ng mabuti. And we also have to take into account the demographic shift, no? At saka yung iba naman talaga ay umaalis na, naghahanap ng greener pastures para may maipakain sa family. So, hindi talaga sila makakapag-alaga ng kanilang nakatatanda. Actually, isa sa aming isinusulong ay more on the violence against older persons na bill. Kasi alam naman natin na reality talaga na may mga ganyan na nangyayari. But for us to para bang criminalize natin for neglect, well, that is something that kailangan nating pagtuunan ng pansin din. At meron daw mga, kanina nakikinig rin ako sa DZMM earlier sa mga nakamiss po yung pinag-uusapan kanina sa anong take mo, no, ni Maan at ni Zandro. Sabi doon na meron naman daw mga home for the aged na libre para sa ating mga seniors. Totoo po yan. Sa ngayon nga ang DSWD, meron nga silang 4 na residential care facilities. Isa po din yan sa dapat nating tingnan ang kakayahan ng ating national government kung yan ay maglalagay tayo ng home for the aged or residential care facilities all over the country. So infrastructure, sino ang gagastos niyan to operationalize it? Kakayanin ba ng local government unit? Pangatlo ay mas gusto nating isulong ang family-centered, patient-centered, person-centered care rather than to be facility-centered. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lang po nito is if it is a person-centered, family-centered, ang pag-aalaga po ng nakatatanda ay dapat sa ating pamilya. Kasi meron pong psychological impact yan na sa bahay ka lang, ikaw ay inaalagaan. For those who can take care of their older persons. Pag facility-centered kasi, ang gagawin natin, iiwan natin sila doon sa pasilidad dahil wala tayong kakayahan na alagaan sila. So sino ngayon ang magtutustos sa kanila? Will the government have enough funds for this? Isa yan. Pangalawa, parang tinanggal natin yung kanilang karapatan na sila ay alagaan ng kanilang sariling pamilya. But then there is the catch there. Is the family capable of taking care of them? Are they economically stable? Number 3, mahal ba talaga nila yung kanilang nakatatanda? So yun yung mga bagay na dapat nating pag-aralang mabuti. Pero yung Dr. Loreche, dito sa panukalang batas, how do you define ba yung abandonment? Pag kunyari ba, as in iniwan mo, sorry ulit as in pag iniwan mo ba dun sa house lang na walang kasama, or pag kunyari dadalhin ko sa isang sa home for the aged, sa facility, is that under dun sa panukala considered as abandonment? Kasi iniwan mo sa facility pero pwede mo siyang bisitahin.
A very good question, no? Will that constitute abandonment? Yeah. That's a very tricky question. Kasi una nga, kung wala naman siyang capacity, alagaan, mas nanaisin niyang ibigay sa gobyerno, sa facility, ang pag-aalaga ng kaniyang mahal sa buhay. Pero kung siya ay may kapasidad para alagaan ang kaniyang nakatatanda at yet kailangan niyang iiwan doon dahil ayaw niya ang responsibilidad niya, then that is another story. Okay, nako, maraming salamat po sa oras at malinaw na paliwanag nyo tungkol nga dito kung paano natin aalagaan ang ating mga senior citizens. Maraming salamat, Dr. Loreche, Chairman ng National Commission of Senior Citizens. Ingat po kayo, ma'am. Maulan ngayon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Samantala, atake sa puso pa rin ang maituturing na #1 silent killer sa mga Pilipino. May report si Christian Bascones. Nangunguna pa rin ang atake sa puso bilang sanhi ng kamatayan sa mga Pilipino. Sa tala, umaabot sa higit 100,000 Pilipino ang namamatay bawat taon. Ayon sa Philippine Red Cross, maraming mga inaatake sa puso ang namamatay dahil walang may alam magbigay ng cardiopulmonary resuscitation o CPR na maaari pang sumagip ng buhay ng isang tao. Maliban sa atake sa puso, pwedeng matulungan ng CPR ang mga nakuryente, naubusan ng hininga, severe trauma o blood loss, drug overdose, stroke o brain injury, ang sobrang paglanghap ng nakakalasong usok, at higit sa lahat, ang mga nalunod. Ayon pa sa Red Cross, walang kasiguraduhan kung kailan mangangailangan ng agarang atensyong medikal, kaya kailangan ng sapat na kaalaman ang bawat Pilipino. Ang goal ng Philippine Red Cross as our commitment is to have one first aider in every home. So, sana ma-reach natin yun kasi minsan nangyayari, akala natin safe ang bahay, wala ka sa kalsada, pero kung wala naman mag-CPR or mag-first aid sa bahay, that can also lead to that is also something na hindi maganda kasi that should have been prevented yung death. Dagdag pa ng Red Cross, magsisimulang magkaroon ng brain damage o stroke ang isang taong nawala ng oxygen mula sa 4 hanggang 6 na minuto. Ang tiyansa ng kaligtasan ay madodoble o triple kapag nabigyan agad ng CPR. Isa sa pinakamahalaga ay ang pagkukusa na makatulong sumalba ng buhay ng kapwa. Importante po with confidence and the willingness to save lives. Kasi may na-training tayo pero takot sila magbigay ng first aid and CPR because sa ating bansa wala pa po tayo nasa Good Samaritan to. So takot yung mga nagbigay ng nilang tulong. Pero kung ikaw ay may confidence that you know how to apply CPR, so nakatulong po yan. Good importante ikaw by willingness to us ay open mong tuhulong yung gusto mo makatulong talaga. Kasabay ng paggunita ng National CPR Day ngayong araw, naglunsad ang Red Cross ng isang 90 days training sa lahat ng mga paaralan at mga lugar ng trabaho para maturuan ang mga estudyante at mga nagtatrabaho ng tamang pagbigay ng CPR at iba pang emergency responses. Target nilang magbigay ng sapat na kaalaman sa 1 milyong katao sa first aid at emergency response. Bilang paghahanda sa anumang sakuna, lalo na sa banta na dala ng bagyong Krising, nakaantabay ang Red Cross kasama ng iba't ibang ahensya at mga volunteers sa pagsagip at pagresponde sa mga nangangailangan. Christian Bascones para sa nag-aarangkalang balita. Sinimulan ng ipataw ng ilang bangko ang 20% final withholding tax sa mga time deposit at peso bond. Ito'y matapos magkabisa ang Republic Act 12214 o ang Capital Markets Efficiency Promotion Act nitong unang araw ng Hulyo. May umaarangkadang balita si PRTV News correspondent Mari Ocampo. Ito ang 1,000 piso ni Juan de la Cruz na naka-time deposit sa bangko at kumikita na ng 6% na interest kada taon. Nadagdagan na sana ng 60 pesos ang kanyang ipon, ngunit dahil sa bagong batas, 48 pesos na lamang ang maaari niyang makuha na interest. Epektibo na kasi simula July 1 ang Republic Act 12214 o Capital Markets Efficiency Promotion Act. Sa ilalim nito, may 20% final withholding tax na ang lahat ng kinikita mula sa long-term time deposits, peso bonds at iba pang investment instruments.
Kinumpirma ng ilang bank giant sa bansa, kagaya ng RCBC at Metro Bank, na sinimulan na nila itong ipatupad ngayong buwan. Sa simpleng computation, kung 100,000 pesos ang ipon mo na may 6% interest, kikita ka sana ng 6,000 pesos sa loob ng isang taon. Pero dahil sa 20% tax, mababawasan ito ng 1,200 pesos, kaya 4,800 pesos na lang ang matitira. Dahil dito, umaalma ang ilang mga Pinoy dahil mas lalo raw nalulugi ang mga Pilipino sa bangko. Sa panahon ng mataas na bilihin, dagdag pa sakit na naman ito, lalo na sa mga umaasa sa kanilang ipon para kumita. Sobrang laki po yun, 20% tax, diba? Kung maliit po yung kinikita natin, at the same time, nakalagay sa bangko yun. 2% na nga, 0.2% na nga lang po yung kinikita ng pera sa bangko natin, tas may tax pa. Para sa akin, mahirap po yun sa isang katulad namin na maliliit na mga empleyado kasi doon pa lang sa 20% na ibabawas doon sa interest, napakabigat noon. Depensa naman ng mga taga-suporta ng batas, layon nitong pasiglahin ang capital market sa bansa. Ngunit para sa ilan, mas ramdam agad ang kabawasan sa savings kung ikukumpara sa benepisyo ng batas. Kaya para sa mga may time deposit o peso bond, mas mabuti na suriin at planuhin na ang inyong mga investment. Mainam din na kumonsulta sa inyong mga bangko o kaya'y financial advisor para maplano kung paano nyo ba mapapalago ang inyong pera kahit pa may kalakip na itong bagong buwis. Mari Ocampo, umaarangkada sa pagbabalita. Nakauwi na ang 8 Pilipinong tripulante mula sa MV Eternity Sea na sinalakay ng Houthi rebels sa Red Sea. Ayon sa Department of Migrant Workers, agad silang tinulungan ng MWO-OWA team at Philippine Consulate General sa Jeddah, Saudi Arabia. Tiniyak ng ahensya na makakatanggap ang mga tripulante ng pinansyal na tulong mula sa DMW Action Fund at OWA Emergency Repatriation Fund, medical care mula sa DOH at reintegration support mula sa TESDA. Matatandang lumubog ang MV Eternity Sea matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng Houthi rebels. Dahil dito, ipinagbawal na ng pamahalaan ang paglalayag ng mga Pilipinong tripulante sa mga rutang dumaraan sa Red Sea at Gulf of Aden na idineklarang warlike zones. Isinusulong sa Kamara ang investigasyon sa kontrobersyal na Dolomite Beach Project sa Manila Bay. Ito'y matapos makitang may kaugnayan ang Dolomite Beach sa patuloy na pagbaha sa ilang bahagi ng lungsod ng Maynila. May report si Cherubim Ganaden. Inihain ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang House Resolution 56 na nananawagan sa Kamara na magsagawa ng investigasyon sa Manila Bay Rehabilitation Program. Partikular sa bahagi ng Dolomite Beach na ipinatupad ng Department of Environment and Natural Resources noong 2020. Ayon kay Ridon, dumating na ang araw ng pagpapanagot para sa Manila Bay Dolomite Beach Project. Ito'y matapos isisi ni Metro Manila Development Authority Chairman Don Artes ang pagbaha sa Maynila sa pagkabara ng 3 pangunahing drainage outfalls, ang Faura, Remedios at Estero de San Antonio Abad na umunoy dulot ng Dolomite overlay sa Baywalk. Sinabi ni Artes na pinadadaan ngayon ang tubig sa isang sewage treatment plant na wala namang sapat na kapasidad para tanggapin ang malaking volume ng tubig tuwing malakas ang buhos ng ulan. Hiniling ni Ridon na repasuhin kung kailangan ba talaga ang Dolomite Beach Project at makatuwiran ba ang ginastos. Dapat ding alamin kung ito ba'y dumaan sa tamang environmental impact assessment o kung ito ba'y nakadagdag sa pagbaha. Aalamin din kung may pananagutang kriminal o administratibo ang mga opisyal na sangkot. Dagdag pa ni Ridon, kulang ito sa scientific basis at maraming eksperto at environmental groups ang nagpahayag ng pagkabahala sa epekto nito sa kalikasan. Tinawag din niya ang proyekto bilang criminal wastage of public funds o krimal na pag-aaksaya ng pondo ng Brian. Ayon kay Ridon, sa mga batayang ito halos tiyak na may kaso ng katiwalian. At kung sa gitna ng investigasyon ay mapatunayang pasok ito sa kasong plunder, hindi umano siya mangingiming isulong ang kaso. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita.
Sa aming pagbabalik, babaeng hold-upper na nagtangkang hold-upin ng isang taxi driver nasa kote. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Mga arangkada, alam nyo ba, live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Samantala, hinamon ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ulitin ang parehong pagkakamali ng pagsuko ng isang Pilipinong mamamayan sa International Criminal Court. Inihayag ito ni De La Rosa matapos ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin ukol sa posibilidad na matulad ang senador kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto ng ICC dahil sa crimes against humanity. Sagot ni De La Rosa ang biglaang paglutang ng usapin ukol sa posibilidad na pag-aresto sa kanya ng ICC ay bahagi umano ng tangkang pagtakpan ang isyong hinaharap ni First Lady Liza Araneta Marcos. Tungkol ito sa pagkakadawit umano ng unang ginang sa issue ng pagkamatay ni Juan Paulo Tantoco. Isinusulong ni Senator Amy Marcos ang Senate Bill 557 o ang President Rodrigo Duterte Act. Sa ilalim nito, ipagbabawal na ang pagdakip at paglipat sa sinuman sa banyagang hukuman. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Zandro Ochona. Layo ng Senate Bill number 557 ni Senator Amy Marcos na ipagbawal ang pag-aresto o paglipat ng sinumang tao sa isang international court nang walang warrant of arrest mula sa korte sa Pilipinas. Tinawag ni Senator Marcos na extraordinary rendition ang pag-aresto at paglipat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na anyay labag sa due process at posibleng maulit sa iba. Kabilang din sa mga pangunahing probisyon ng panukala ang mga sumusunod. Hindi maaaring kumilos ang sinumang otoridad sa utos ng isang banyagang hukuman nang walang pahintulot ng DOJ at DILG. I-freeze ang mga ari-arian ng sinumang kinasuhan sa ilalim ng batas maliban kung payagan ng korte. At maaaring ipawalang bisa ang visa ng banyagang opisyal kung layunin nitong magsagawa ng investigasyon o pag-aresto para sa dayuhang hukuman. Ang mga naging biktima ng extraordinary rendition noon o ngayon ay maaaring humingi ng legal na remedyo sa korte. Inaatasan din ang DFA na gamitin ang diplomasya upang maibalik sa bansa ang mga Pilipinong iligal na inilipat sa ibang jurisdiksyon. Zandro Ochona, umaarangkada sa pagbabalita. Para pag-usapan ang Senate resolution ni Senator Amy Marcos, makakausap natin si Senior Lecturer, University of the Philippines Asian Center, Sir Richard Heydarian. Magandang gabi po sa inyo, Richard. Akala ko, sorry, may isa pang item ako na pala. Buti nga nandiyan. Kamusta po? Magandang hapon po. Okay ka naman po, no? Hindi naman kayo kumakain ng dinner. Hindi pa naman. Alright. Ito po, sa pananaw ninyo, taliwas ba sa konstitusyon ang panukalang pagbabawal sa pag-aresto o paglipat ng sinuman sa isang international court kung wala raw utos mula sa lokal na korte? Well, I mean, last time I check yung kay President Duterte, no? Yung nangyari sa kanya, as far as I know, walang nangyari dyan na labag sa sinabi ng Supreme Court after nung umalis tayo unilaterally from the International Criminal Court in 2018, no? Klarong-klaro yung ruling ng Supreme Court natin na may residual jurisdiction pa rin ng International Criminal Court sa Pilipinas ukol dun sa mga krimen or alleged na krimen na nangyari nung mga panahon na kasama pa tayo sa Rome Statute, therefore a member of the ICC. So kung magkaroon ng isang warrant of arrest ulit, sabihin natin laban kay Senator Bato de la Rosa at may kinalaman nito dun sa mga taon na kasama pa tayo sa ICC, then I would say the same logic applies. So unless there's a new ruling na hindi tayo aware of, I'm not sure anong pinag-usapan natin. Now, of course, for political reasons, yung ibang senador, yung ibang pro-Duterte
figures, pwede sila mag-argue ng whatever they want. Ano naman tayo, malayang bansa naman tayo. But as far as the Supreme Court ruling is concerned, and as far as interpretation of international law by all legal luminaries, hindi kung sino-sino, mga legal luminaries concerned, there was nothing illegal dun sa handing over of former President Rodrigo Duterte. And by the same logic, hindi maging illegal to hand over if ever si Senator Bato de la Rosa. Having said that, kung sana hindi tayo umalis sa ICC to begin with, then siguro sana meron tayong mga recourse, no? At meron tayong mga paraan where we could coordinate a way to make sure na siguro local courts can deal with it or hindi kailangan ipadala sa The Hague. Or in fact, there's another option. Pwede rin po mag-voluntarily cooperate with the ICC. Meron po tayong precedents. For instance, I think this was the leader of Kenya in the past who voluntarily collaborated with the ICC, and in fact pinayagan siya na pabalik-balik sa kanyang trabaho kasi incumbent siya. So Senator Bato de la Rosa, for instance, I mean, I think we're talking about him. If sa tingin niya wala siyang ginawang mali and there's no evidence against him, why not he can just voluntarily collaborate or cooperate with the ICC, go there, provide counter evidence, question their evidence, get a lawyer, and then pwede siya pabalik-balik. The reason si President Duterte ay hindi nakakuha ng interim release is because hindi siya cooperative to begin with. Tinawag pa nilang kidnapper yung ICC. So bakit naman siya bibigyan ng interim release kung kidnapper ang tawag sa kanila? Sino ba naman ang babalik sa kanilang kidnapper? So the recourse there is for Senator Bato de la Rosa to collaborate with the ICC and defend his rights accordingly. And sana kung hindi umalis si Digong sa ICC to begin with, di sana meron tayong mga ibang mekanismo. Kaya nga sana ang mangyari dito is babalik tayo sa ICC. I think it's quite logical for the Philippines to eventually re-enter the ICC because President Duterte's withdrawal from the ICC to begin with happened without the concurrence of the Senate, which ratified the Rome Statute to begin with. So, in short, absolutely there's no clear legal argument on this point, and politically speaking also, I think yung ibang mga senador, ibang tao ay namumulitika lang to muddy the waters. Yun nga, Yun kasi it's because of the panukala ni Senator Yung Amy Rodrigo Marcos de Rodrigo Duterte Act. Title pa lang. Wow. Pero pero yun nga no, partner and Sir Richard no. Ito nga yung Rodrigo Duterte Act na final ni Senator Amy. Then nung I think last week nagkaroon din ng final na resolution si Senator Robin Padilla na para pabalikin dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron ba talaga tayong power ang pamahalaan natin para gawin yun, utusan ng ICC na pauwiin ang dating Pangulo? Well, yung mga ating mga legal luminaries, whether it's Senator Robin Padilla or whether it's Amy Marcos, they're more than free to file whatever they want, right? But at the end of the day, dapat ito ay tugma doon sa Supreme Court ruling natin vis-a-vis the ICC issue. And last time I checked, I'm not sure there's a precedence of parang Zalora or Shopee, yung in-order tapos i-return product mo. I don't think it works that way, no? The best shot sana they had was the interim release, but I think someone jumped the gun too fast by presupposing or being presumptuous na interim release was granted. I think some were concerned. You know, we have Attorney Cristina Conti, for instance, who he's an assistant counsel at the ICC for the victims. Or alleged victims, she was saying that it's possible that the interim release could have been granted. Pero yun nga, I think they jumped the gun too fast, and I think the circumstances under which the president was not cooperative or eventually ended up in the ICC made it almost impossible for him to get even interim release. Forget about him being repatriated. So sa totoo lang, logistically, operationally, legally, I see all of this as political theatrics by certain individuals or public figures who are just trying to show their loyalty. Ako naman, kung talaga mahal na mahal mo si Tatay Digong, bakit yung ibang senador hindi pumupunta sa Hague to pay respect? Ako, I mean, I'm not necessarily in the camp of President Duterte, but I bothered to go to the Hague and in fact wait outside the detention center, talk to some of his supporters. So maybe some of these senators, if they're so excited, they can go there and try to be as much help as possible to the former president. In the case of Senator Bato de la Rosa, if he's such a loyal soldier of the former president, then maybe he can join him in the court and trial and have an act of solidarity and together defend themselves. And talagang, sabi nga ni Bato, back in the day, kung wala ka namang ginawang mali, wala kang dapat ikakatakot sa batas. And we're talking about an international court where it's legit. This is not some kangaroo court. All right. Okay, sir, punta naman po tayo sa issue sa Senado. Kayo po, ano ang take nyo sa possibility na sumanib sa mayorya sina Senator Bam at Senator Kiko?
Sorry, yung ginano ko yung kilay ko. I mean, it was just, to be honest, kasi I was expecting you to ask this question, not the other one. But anyway, impromptu yung answer natin dyan. But anyway, going back to this issue, honestly, I mean, as we speak, sana sila Bam and Kiko and Risa come out together, do a press conference together, show solidarity. After all, they were supposed to be part of Checky Bam. Chel Jokno is in the Congress but not part of the majority out of political conviction. Riza Ontiveros chose not to be part of majority out of political conviction. So parang medyo weird kung yung iba ay biglang mag-majority, including, especially given the fact that the Duterte 7, yung mga Duterte-leaning senators, will be dominating the majority bloc. They are the majority within the Cheese-led majority bloc. So I think the best thing is for them to come together, to have a press conference, and explain nila, A, bakit kailangan maging majority ka para maging useful kang senador? Because Riza Ontiveros was minority and she was able to achieve a lot, right? So, two, how important is to get the chairmanship? And is this the only way to get the chairmanship for the relevant committees that Senator Bam or Senator Kiko are interested in? Number three, wala bang quid pro quo ba yan? Free lunch ba yan? I mean, last time I checked, I don't think there's free lunch in politics. So, ano yun, kasama kayo kay Cheese kasi best friend kayo ni Cheese, mahal kayo ni Cheese, you feel good about each other. I'm not sure that it works that way. She's already had the numbers. So it's not like he's desperate to get Bam and Kiko on his side. There were enough people to keep him in power. So may kapalit ba at all? And if kung walang kapalit, they should reassure people. And lastly, I want to also hear from Bam and Kiko, if ever totoo nasasali sila sa majority, how is this gonna help the cause of third force? Yung so-called pink movement or yung genuine opposition, by them splitting themselves in different camps, how is that going to help the cause? Because if the next big race is 2028 and you can only run one presidential candidate and one VP candidate, and ngayon pa lang medyo all over the place kayo, how is that going to help in terms of creating a strong movement or strong political party? And that's why I'm saying, to be honest, people should not be surprised that many are disappointed and raising yung kilay nila, yung eyebrows nila. Why is this thing happening, diba? To begin with. So I don't think I'm getting very good answers. I mean, what we're getting is a bunch of apologia. Some are saying, oh, wala naman siguro, si Risa naman, hindi naman daw masyadong tumulong sa kanila. Parang, what? Or wala naman daw na-achieve masyado. I mean, demeaning Risa and her achievements is not gonna be helpful in justifying this argument. And yung argument na, we need to be pragmatic and practical, well, then let's support Bongo, right? Because Senator Bongo is very pragmatic and practical. Di ba? Nasabi niya, kung hindi mo naman makakain yung impeachment, ba't pa natin gawin? Let's just focus on gut issues. You get what I'm saying? There's so many unanswered questions here. And sa aking palagay, to just say, let's just be pragmatic, wag na tayo OA, wag na tayong emotional. I mean, it's quite rich for some people to say, let's not be emotional, when in fact, radical na pagmamahal. Radical love was the very motto of 2022 elections. And many Gen Z and youth came out, not because they were 100% sure that things will turn out for the best, but because their heart told them to vote for certain candidates because nag-iisa si Riza and they wanted Riza to have a chance. I mean, honestly, if they played this strong together and some did not jump their ship, Riza could have been at least the minority leader. I mean, you can imagine the macho 4 or 5 plus the 2 Tulfos plus the 3 Bam Kiko. They could have at least been a minority leader with some swingers here and there. In fact, put pressure on Cheese, even as the Senate president. But none of that is going to happen if you're going to jump ship kaagad and say, oh, let's just be practical and forget about it. I just don't think this is helpful for the movement. Having said that, we still don't know. Hindi pa nagsimula yung bagong 20th Congress. And to be fair, I still want to hear from Kiko and Bam, why is this the only way and the best way for them to be successful and effective as senators and to help people in terms of agriculture and health? I mean, if you want to run that argument, edi mag-presidential cabinet na lang tayo, di ba? That way you can even help people more. You get what I'm saying? Obviously, I'm being a bit sarcastic about this. But my point is, I'm not hearing very convincing arguments on why we have this weird situation of Chel and Leila de Lima in opposition, in minority, in the Congress, losing all the perks they could have had if they were majority. Risa not even becoming the minority leader because she's not getting the support that she needs. And then the other two are joining the majority after everything Jesus Hospedera has been, and Mr. Forthwith, and given the fact that the DDS the Duterte senators will dominate the majority bloc. You think those people will not ask for any quid pro quo? So I think we just have to dispense with Disneyland, Mickey Mouse theories here, be realistic, and look at what are the potential quid pro quos here and make sure
that whatever decision Kiko and Bam do, it is in the best interest of not only their own campaign and their own constituents, but in the best interest of the Philippines in terms of creating a strong third force. Sorry, ito yung akala ko ito yung tanong niyo. Save the best for last. Oo, no, dapat inuna na pala natin Oo nga yan. sabi ko nga Ako rin Maraming salamat po, Sir Richard, Darian. suklayin na lang natin yung kilay natin. Oo, baba Thank na you, yung kilay nyo, sir. Oo. Maraming salamat, sir. Mabuhay po kayo. Tinukuran ni La Union Congressman Paulo Ortega V ang mungkahing comeback ng House Quad Committee. May umaarangkadang balita si PRTV News correspondent Mari Ocampo. That threatens Matapos magsumite ng resolusyon si Manila 6th District Congressman Benny Abante na buhayin ang House Quad Committee para imbestigahan ang mga nawawalang sabungero, sinuportahan ito ni La Union 1st District Congressman Paulo Ortega V. Sa kanyang press conference sa Kamara, kinilala ng kongresista ang dami ng mga isyu na dapat talakayin bukod sa mga nawawalang sabungero, kagaya ng isyu sa prime water. Ang daming issues na naglalabasan, di ba? Ang dami nating alam naman natin yung efficiency nung mga joint committees na yan. Not only in the Quadcom, nakita rin natin yung marami pa tayong hindi na pag-uusapan sa Tricom, sa Quintacom. Para kay Ortega, marami pang unfinished business na dapat matuldukan at balikan. Dagdag pa niya, hindi rin naman maitatanggi ang naging kontribusyon ng House Quad Committee sa 19th Congress. Kaya't dapat pang abangan ang mga susunod na mangyayari sa 20th. Alam naman natin na part of the success of the House is the evolution of the Quad. Yung nakita natin, maraming umusbong dito yung mga, nakita natin yung mga young guns, nakita natin yung mga leaders ng House, parang innovation siya ng House. Pero as of now, parang, siyempre, abangan natin yung 28th Congress. Pero, sa tingin ko, kailangan ng Quad 2.0. Nitong Martes, nagpresenta si Abante na handa siyang pangunahan ang House Quad Committee sa darating na 20th Congress. Mula sa pag-arangkada nito noong August 2024, nagbunga ng 5 draft bills ang investigasyon ng Quad Committee pagdating sa iba't ibang mga pumutok na issue sa bansa, kagaya ng extrajudicial killings, pogos at espionage. Mari Ocampo, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, paranormal expert na kasamang nagtutour sa haunted Annabelle doll biglang namatay. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Live pa rin po tayong napapanood at napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas, gayon din sa Signal TV Channel 31. At ngayon, alamin na natin ang update sa Bagyong Krising. Live mula sa Pag-asa, naroon si PRTV News correspondent Angela Babad. Angela, lumakas pa ba ang bagyo? Ninya, ayon sa latest bulletin ng Pag-asa, ngayong alas 5 ng hapon, namataan ang gitna ng Bagyong Krising, 335 kilometers mula sa hilagang silangan ng Vera Catanduanes o 545 kilometers sa silangang bahagi ng Baler, Aurora. Ito ay may maximum sustained winds na 55 kilometers per hour, malapit sa gitna, at may pagbugso na abot sa 70 kilometers per hour. Ito ay gumagalaw
pakanlurang hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Samantalang nakakaapekto pa rin ang southwest monsoon o ang habagat sa western section ng Central at Southern Luzon, pati na rin sa western at Central Visayas at Mindanao. Dahil sa bagyong Krising, makakaranas naman ng pag-ulan na may kasamang pagbugso ng hangin ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Aurora at Catanduanes at mararanasan rin ng maulap na kalangitan at panakanakang pag-ulan at thunderstorms sa Eastern Visayas, Quezon at pati na rin sa natitirang parte ng Bicol Region. Makakaranas naman ng panakanakang pag-ulan dulot ng southwest monsoon ng Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Caraga, Northern Mindanao, Barm, Soc-Sargen at ang natitirang bahagi ng Central Luzon. Kasama na rin ang pag-ulan sa Zambales, Bataan, Mimaropa, Negros Island Region at Western Visayas. Dala rin ng southwest monsoon ang isolated rain showers sa natitirang bahagi ng Mindanao. Ninya? Angela, si Jekto, no? Tanong ko lang, nabanggit ba ng Pag-asa kung magiging maulan ba sa Metro Manila bukas? Ano ba ang weather outlook natin? At yung bagyo ba ay pwedeng umabot sa typhoon category? Oo, Jack, no, dito nga sa Metro Manila, ina-expect natin ng heavy rainfall warning. Actually, nararanasan na natin siya ngayon sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Caraga, Northern Mindanao, Barm, Soc-Sargen at ang natitirang bahagi ng Central Luzon. At yon, Jack. Yes, Angela, yun nga. Aabot ba ng typhoon category or may iwan lang sa bilang Signal number 1. Yes, signal number 1. Magiging signal number 2 ba siya? Oo, nabanggit ba yun ng Pag-asa? Jack, oo. Maaari siyang umabot, no, sa storm signal number 3 even. Sa kaya pinag-iingat ang ating mga kababayan. Okay, sige Angela. Nako, maraming salamat na mula dyan sa Pag-asa. Salamat sa update. Ingat kayo. Mahigpit na binabantayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon sa bansa kasunod ng paghagupit ng bagyong Krising. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na maging alerto at handa sa pagbibigay sa mga maaapektuhang mga Pilipino. Kabilang na rin sa mga ipinag-utos ng Pangulo ang pagsasagawa ng Pre-Disaster Risk Assessment sa NDRRMC kasabay ang pag-activate nito ng Emergency Operations Center. Samantala, nakataas na ang Blue Alert status ang DSWD. Ibig sabihin, tutok ito sa sitwasyon sa iba't ibang panig ng bansa upang matiyak ang agarang paghahatid ng kinakailangang tulong sa mga nangangailangan. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, mahigit 3 milyong kahon ng family food packs ang nakahanda na. Biglang namatay ang paranormal expert sa kasagsagan ng pagtutur sa haunted Annabelle doll sa Amerika. Ang kanyang pagkamatay, hindi rin daw maipaliwanag. May umarangkadang balita abroad si Cherubim Ganaden. Makapanindig balahibo ang isinumpang manikang yan mula sa box office movies na Annabelle at The Conjuring. Ito naman ang original na Annabelle doll. Maamo ang mukha at hindi naman mukhang gagawa ng masama. Pero haunted umano ito dahil sinapian ng demonyo. Sa kabila niyan, marami pa rin ang gusto itong makita. Kaya may ongoing tour ang famous doll sa iba't ibang lugar na tinawag na Devils on the Run. Inililibot ito habang naka-glass box para hindi raw makalabas ang sinasabing masamang espiritu. Nitong July 13, dinala si Annabelle sa Gettysburg, Pennsylvania sa Amerika para sa isang tour. Kinagabihan, ang senior lead investigator ng New England Society for Psychic Research na si Dan Rivera na kasama sa grupong nagtutur kay Annabelle ay bigla na lang namatay sa hindi pa maipaliwanag na dahilan. Base sa ilang report, isang lalaking kaedad ni Rivera ang natagpuang walang malay at mag-isa sa isang hotel room. Sinubukan siyang i-revive pero bigo sila. Hinala ng ilan, baka si Annabelle ang dahilan ng pagkamatay ni Rivera. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung totoo ba yan o hindi. Posible raw na umabot pa na mahigit 1 buwan para malaman ang tunay na dahilan sa biglaang pagkamatay ng paranormal expert.
Cherubim Canaden, umaarangkada sa pagbabalita. Yan. Yes. Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.